Marami na rin pala itong mga na-stock ng lata dito sa bahay. So, siguro bebenta ko na ito ngayong araw para wala ring stock dito sa bahay. Medyo maluwag-luwag at saka para pambili na natin ng ulam yung mga yan. Ito nga sana yung kwarto ko, pero sa sala ako natutulog kasi sobrang lamig dito, saka yung heater dito sobrang hina. At kapag siyaksak mo naman yung mga ganitong portable heater, nag-short or namamatay yung kuryente, so hindi ko na ginagamit. Dahil malamig, doon ako sa sala natutulog. Kung minsan nakikita nyo na nagbablog ako, nandun ako sa sala natutulog, di ba? Kaya ang nangyari, imbakan ko na lang to, bodega ko tong kwarto. Marami-rami rin tong mga lata na to, pambili rin natin to ng ulam. Yung iba sa mga lata na to, naipon ko dahil bumibili-bili kami ng soft drinks ni Angelo, yung Zero Coke or Zero Pepsi, Zero Sprite. Tapos yung iba pinupulot ko sa daan, or pag meron akong nakita ng mga empty bottles, empty cans, pinupulot ko pa isa-isa hanggang sa naipon ko. Matagal-tagal ko rin naipon to. First time ko na magbebenta ng mga lata dito malapit sa lugar namin. So hindi ko pa alam yung address, gagamit tayo ng GPS. At yun yung mga lata na ibebenta natin. Social, nakakotse pa itong mga lata na to. Tara. So after 10 minutes na pagdadrive natin, nandito na tayo sa Battle Depot dito sa North Hill. Pinagtsatsagaan ko talaga na mag-ipon ng mga lata-lata kasi sayang din to eh. Sayang yung pagbebentahan natin nito, pera rin kasi to eh. Di ako maarte pagdating sa mga pagkakakitaan. Lahat sige, pasukin natin. Hello my friend, how are you? Thank you. Wala po. Pero hindi ka naman bumuhay sa malamig na lugar. Wala, ang ganda-ganda ng weather kanina nung pumasok ako dito sa botehan. Ngayon, ganito na kaagad. Nako, kung nandito, ay! Lakas ng hangin! Lakas. Wow! Ayun o, umuulan na ng snow mga kabergs. Wow! Ito lang parang blizzard, no? Kaya dito, yung sasakyan mo pagka ganyan yung itsura, huwag mo munang palinis. Palinis mo yan sa summer na. O kaya pagka walang snow. Kasi pag ganyan, sobrang putik yan eh. Muddy. So tatalsik yan sa sasakyan mo. So useless pagka naglinis ka ng sasakyan. Sobrang lamig. Grabe, akala ko hindi ganito kalamig. Buti na lang nagganito ko kakapal na jacket, yung using kapal ng uso ko. Anyway, so kumita na tayo ng $35 at
No, 37 bucks yata. 37 something. Tapos yung iba, binigay na nating tip para sa kanila. Diba? Oh, 35. Plus, meron pa ako ditong $2. $37. Saan mo kukuhanin yung $37 na yan, diba? Panalo. So ngayon, pupunta naman ako sa... Punta ba ako ng Asian store para bumili ng karne o uuwi na ako? Kasi yung weather ganito, madulas yung daan. Tingnan natin habang nagbibiyahe tayo kung ano mangyayari, kung maganda yung kalsada. Diretso tayo sa bilihan ng karne. Kasi bukas may pasok na ako at ang susunod na day off ko is next week na. So tara, samahan niyo ako. So dito naman tayo sa bilihan ng karne. Mura kasi yung bilihan ng karne dito kaya dinadayo ko pa to. Pengi akong isang pork belly. Yung katamtaman lang. Isa lang. Kahit ano dyan. Yun yung nasa harap. Yan, oh. Hindi, sir. Pero hingi ako nung meat na may balat. Oh, yan. Okay na yan. Isa lang. Okay na yung isa, yung hinawakan mo. Yan, okay na yan. Akin na yung baga dyan. Dito sa bilihan ng mga karne, mura talaga rito eh. At kita nyo naman na kahit pa paano may mga namimili rin sila. Kahit na medyo tagutong lugar na to. At kung mamimili ako, madalas na namimili ako dito sa karnihan na to kasi nga mura rito. At saka sa halagang mostly mga $60, marami na akong mabibili. At kung gusto nyo naman ng medyo social, pwede naman kayong bumili sa sa Superstore o kaya sa Safeway, sa Walmart. Yan, medyo mahal nga lang ng konti yung mga karne nila ron. Dito kahit pa paano nakakatipid tayo ng konti. Dito naman tayo ngayon sa Superstore at bibili naman tayo ngayon ng gulay. Mushi yung mushi. So ito talaga yung nagkakakos ng sobrang dumi na sasakyan. Pag tumalsik sa sasakyan mo yan, didikit talaga yung mga yan eh. Mas madalas ako na mamili sa Superstore kahit na nagtatrabaho ko sa Walmart at kahit na may 10% off ako doon. Kasi mas marami kang mabibili rito kumpara sa Walmart. Yung mga kailangan ko, nandito yung mga gulay na kailangan ko. Saka parang mas mura rin dito ng konti.
basket lang yung gagamitin natin. Konti lang naman yung grocery natin today. Yung papaya nila oh, $2 per pound. Maski yung talong ganun din. Mura lang nila yung mga upo. Bili na tayo ng upo, andito na tayo eh. Ayos. Suha for $3.88 each. Etong masarap, mangga. Wow. Diba? Magkano isang mangga? $2 each. Kamatis. Kamatis. $2.49 per pound. Ito yung binili ko nung isang araw, sangkatutak na sayote kasi nga mura. $2 ang isa. Wow, ang mura ng sibuyas na pula oh, $4 para sa ganito kadami na sibuyas na pula. Pero mas mura yung ano, yung puti. Doon tayo sa puti mamaya. Buko, $197 ang isa. Ganito kakinis na buko. Diba? Parang lagay ng alkansya. Ay parang lagay ng coins. Alkansya. Tapos yung bawang nila rito is $6.99 yung ganito kadami. Dami no? Pero yung binibili ko yung nakabalat na eh. Dahil pang mabibili rito. Pineapple $4 each. Tapos yung ano to, cantaloupe or melon, $4 din ang isa. Etong mahal, yung granada, $2 ang isa. Ito sana talaga yung pagkain para sa mga diabetic eh. Kaya lang sobrang mahal niyan. Yung ganyang kadami na blueberry, $6.99. Medyo mahal eh. Ito $7, ganyang kadami. So, pas ako pagdating sa ganyan kasi sobrang mahal. Flowers para sa jowa mo, $10 lang ang isa. Diba? Panalo. Ganda oh. Marami pa akong sili sa bahay, hindi mo na ako bibili. Pero yung mga sili dito, kagaya nga nitong red Thai sili, $4 ang isa nito. Ayan, $4 din yung green. Kukunti lang yan. $4, ayan lang yan. Oh. Diba? Unti. Hanap tayo ng mabibili natin na mura. Beans. Green beans, $3.99. Kung each yan, bibiliin ko eh. Kaya lang per pound eh. So, mahal. Mushroom, meron pa akong mushroom sa bahay. Hindi ko pa nagagamit, masisira na. Cauliflower, cabbage, marami mga ano, mga tropical na pagkain dito na mabibili rin dito. Ito nga langka oh. Langka. Akalain mo yung ganyang kadaming langka? $4? Hindi, per pound pala to. $3.99 per pound. Pass. Eto, bok choy. Etong gusto ko, bok choy. $3.99. Pwede na to. Yung mga Asian na mga fruits, avocado, papaya, yan nga. Ito ano ba to? Dragon fruit, no? Avocadong malalaki oh. Laki. Ito yung avocado natin, ganito kalalaki. Tapos ito yung avocado ng Jamaican avocado, Caribbean avocado. Ito yung difference. Pero syempre mas mahal to. Ito mga dragon fruit oh, ganda oh. Dati di ko alam to eh, itong persimmon, pero natikman ko na ngayon yan. Ayos. Iba't ibang klase ng mansanas. Magkano yung mga mansanas dito per pound? Per pound parang kalahating kilo no? Kalahating kilo ng mansanas. Ganda ng mga mansanas oh. O diba sabi ko mas mura yung mga
onion dito. Ito yung hindi pula, mas mura. 179 lang. 179, napakamura diba? Ang dami niyan, 179. Marami pa ako luya sa bahay. Talong, kabibili ko lang ng talong. Meron na akong upo ngayon. Ampalaya. Mahal kasi itong ampalaya na to eh. Ayan o. $5.99 per pound. Kalahating kilo, $6. Mahal no? Patola. Patola is $3.49 per pound. Grabe no, sobrang mahal din. Sabi ko pa naman gusto ko magpatola ngayon. Wag na lang. Eto, Indian Karela or parang ligaw na ampalaya. Binibili ko to lagi. Kasi ito talaga yung gusto ko na para sa diabetes ko. Kuha lang ako nito saglit. Kalabasa, $1.99 per pound. Ganitong klase. Pero may mga ganitong klase rin. Ayan, iba-ibang klaseng kalabasa. Parang ito yung mostly na kalabasa sa Pilipinas, no? Ultimo yung pistachio nila, naka-sale, $11. Bawat isang ganito, $11 ang 450 grams. Or almost kalahating kilo. Meron dito mga rotisserie chicken for $10.99 or $11. Diba? Pwede na rin pagka ayaw mo magluto. Pwede na rin yan. Pero parang mas mura sa Costco. $7.99 sa Costco eh. Dito sa Canada, ito lang yung mahal dito. Yung mga ganyang klase ng cheese. $15. $9. Diba? Mahal. Lalo na pagka ganito na kalalaki. Ito maganda oh. Ayos. Pero mahal. Pass muna tayo dyan. Ito yung Asian area. So meron dito mga piatos for $3. Tapos meron mga mga noodles for $1.19. Diba? Pili ka na. Ito madalas yung binibili ko. Coconut milk kasi madalas ako naggagata, diba? Coconut milk for $2. Limit 4 na piraso lang. So kuha ko ng isa lang. Pandagdag ko sa mga coconut milk ko sa bahay. Habang sale pa siya. Ito yung Indomie. Indomie is $3.79 ang isang pack. Dami no? Marami rin mga Filipino food dito sa Superstore. Talagang kahit papaano, parang hindi ka na rin matatakam or mamimiss yung mga Filipino food. Dito may mga ganito, yung mga coconut na ganito, coconut gel, sriracha at kung ano-ano pa. Klase ng bigas, marami rito. As in, sobrang dami rito ng klase ng bigas. Kasi mayroong Thailand, may Philippines, may India, iba't ibang klase ng rice. Nandito lahat. Dami. Ito, mga Filipino brand na to, Filipino product na to, di ba? Gina, Calamansi. Oh, ayos. Ito, masarap din to, chippy. Sweet corn. Ayan yung mga presyo niya. $2.79 ang chippy. Ang cheese ring, $1.79. Mahal ang cheese ring. At saka itong sweet corn. Ganyan kalaking sweet corn, maliit lang yan eh. Oh, ganyan kalaking sweet corn for $1.79. Snacko, $1.49. Mahal din no? Wag na, pas tayo dyan. Ito lang yata yung bibilhin ko. Wala na yata akong bibilhin kasi sobrang mahal ng mga bilihin dito. Ay, bili ako ng pancit canton. Wala na pala ako nito. Kaya lang mahal. $1.99. $2 ang isa. Sige, pwede na yan. $2 ang isa. Dalawa niyan. Kasi mahilig si Angelo sa pancit canton. Kaya nag-i-stack ako niya madalas. Tapos mayroong mga bihon, may sotanghon. Ayan, super Q. Diba magkano yan? $2.49 each. Tapos iba't ibang klaseng noodles, marami rito. Yan, yung mga Chinese noodles, Korean noodles, Japanese noodles. Basta Asian noodles andyan din sa area na to. Tapos dito ako bumibili ng mga ganito, mga bamboo shoots.
Dito yung magkano yung mega sardines? 119. Eh yung ano pa ba yung ito, Argentina, magkano yung Argentina? Sale pa to 6.99 sale. Sing halaga niya na yung palm corn beef, eh mas masarap tong palm corn beef. Ang century tuna $2.29. Mahal. Ikaw Chris Cusinero, wala na ako narinig sa'yo kung di mahal. Eh tight tayo sa budget. Kaya pass muna tayo sa mga ganyan. Yung mga chicken legs nila rito, $1.99 per pound. So, bibili ka ng ganyan kadami, $7. $7. Not bad na, no? Mura na. Pero ang mahal, syempre, yung mga karne, lalo na yung mga beef. O, tulad nito, $25 yung ganito kadaming beef. So, magkano na yung $25? Ito, 1,000 pesos na to. Beef. Ito, $40. Walang ko lang, magkano na to? Walang ko lang 2,000 pesos. Ganito kadami. Pas tayo dyan. May mga sale sila dito na chicken leg and thigh or chicken thigh saka chicken ano ba? Chicken wings. Ayan. $15 pero per pound yata yun. Mahal. O sige, sabihin ko na lang mura. Mura lahat, mura. Ito yung binili ko nung isang araw. Pork ribs. Yan. Ito yung talagang kahit pa paano medyo mura. Kasi $3.49 per pound. So ganito kadami. Sobrang dami na nito para sa $23. Marami na to, 4 na split na to eh. Dami nang pwedeng gawin dyan. Meron ka ng sinigang, meron ka ng adobo, meron kang kari-kari at kung ano-ano pa, diba? Ngayon kung gusto mo pa sosyalan, dito ko sa mahal. Ayan, $40, diba? O kaya yung mga steak, saan yung mga steak nila rito? Ayan, mga ganyan, $26 ang isang piraso. Ito, $40, 3 piraso na maliliit, na maninipis. Liniling na baka, $8.50 ang 450 grams. Mga sausages, mga sausage na gawa nila rito. Pili ka na kung anong gusto mo. Ito may mga 30% off. Pero pork itong mga to. Pork naman yung mga yan. Ito $5 lang oh. Ganto kadami na buto-buto. Ay, parang mura to no? $7. Bili kaya ako nito. Bili ako isa. Pang sinigang. Buto-buto na may laman ng konti. Meron din naman sila mga isda dito. Pero ito talaga mahal kasi ang isda eh. Ayan o, $34 para dyan sa kukunti na yan. Tilapia na naka-fillet na. Parang 3 pirasong tilapia lang to for $22. Yan ang mahal yung mga isda. Talaba. Alam niyo ba kung magkakano yung mga talaba? Depende sa klase. Yan, $2 ang isa. Ang isang piraso niyan ha. $2 ang isang piraso. Maliit lang yan. Hello. Hello. Ito yung mula nung dumating ako ng Canada, hindi ako nakabili. Lobster. Kasi $20 per pound. So, ang isang piraso kung 2 pounds eh $40 na. So, hanggang tingin lang tayo sa mga lobster na yan. Kaya kadalasan ang bagsak ko dito sa mga mackerel na isda na to or dito sa mga tilapia na to. Kasi ito lang ang mura. Ito lang yung afford natin. Mackerel. Bili kaya ako nito $6 para sa 5 piraso. Ito 6.
$6. Sige, kunin ko na to, kagat na ako. Tapos tilapia, 2 piraso ng tilapia for $6, $3 each kasi maliliit, pero pag malalaki medyo mahal. Eto $6.50, 2 maliit, wag na. Nahirapan kasi ako pagka maglilinis ako ng isda, ang hirap linisin nung tilapia, yung mga ganito niya, yung mga palikpik niya. Eto $9, 2, mahal na to para sa 2 tilapia. Okay na ako doon sa mackerel, okay na yan, basta may isda ako sa bahay. Wala palang itlog sa bahay, so bili ako ng itlog. Mga juices nila rito, merong mga tigpo for $4.49, pero President's Choice o yung no name na mga product nila, yan, no name, $3 each. Galunggong nila rito mas mahal kaysa sa mackerel, ang galunggong ang liliit lang. Kuha na rin ako ng itlog, kuha ako ng isang itlog, check natin kung walang basag. Ayos. Magkano kaya itong grocery ko para sa araw na to? Yung mga ganitong muffins, medyo mahal, $6.50 ang isa, pero pag maliliit $5.50. Meron silang $7 na ganitong tinapay, at meron din silang mga ganitong klase na for $3.50, ay $3. Meron din silang $1.50 dito, pero hindi naka-slice. Or kung gusto mo, pwede kang kumuha ng paisa-isa. Dito pwede ka kumuha ng 6 na piraso for $4.20. Diba? Dito mura yung mga cake nila rito. Mas mura kaysa dun sa mga nasa pwesto. For $25 meron ka ng cake. Meron pa nga mga $15 dito. Pang birthday na cake, $20 lang or 800 pesos. Diba? Or pasimple-simpleng mga kagat-kagat sa cake pagka diabetic ka, $10, ganyan itsura. So okay na tong mga napamili ko. Medyo mabigat na rin kasi kanina pa ako ikot ng ikot para ipakita sa inyo lahat ng mga presyo ng mga bilihin dito. So tara, pila na tayo. Bumili ako ng zero ginger ale. Basta may konting gulay, may konting karne, okay na kami ni Angelo dyan. Thank you. So magkano lahat yung inabot ng ating grocery? $45. $45 lang yan kasi binudget ko talaga. $45. Pagkatapos lang natin na mag-grocery at pauwi na nga tayo, medyo traffic pa. Nabenta na rin natin yung ating mga lata, namili tayong karne, ano pa ba? Nag-grocery tayo sa superstore. Pagdating sa bahay, magluluto naman ako ng dinner namin ni Angelo at hindi ko nga alam kung anong lulutuin ko pa. Tignan ko kung anong maluluto ko. Hindi mahilig sa gulay si Angelo eh. Mahilig talaga siya sa karne. So kailangan may karne tayo sa bahay mamaya. At marami naman akong biniling karne. So siguro adobo na lang o kaya sinigang. Yun na lang ang lulutuin ko mamaya para kahit papaano may ulam siya pagdating niya galing sa trabaho.
kung makikita nyo yung sa likod ng sasakyan natin, nagpa-foggy, no? So duman ako dito sa Auto Value. Kasi ang problema naman ito pagka nagwa-wipe siya, tumatama siya dito mismo. So hindi siya nakakapag-wipe. So tingnan natin kung mayroon dito na mabibili na mura. Hello. What? What? Can you help me install this? What inches is this? 13? 13. It's the back one. Okay. Okay, thank you. Hello there. How are you? Good, how are you? I can help you over here. So I don't know if this is the size for my back, because I'll show you this one. This one I have right now. Yeah, and she said it's for 2012 car Honda. That's what she gave me. But this one, every time it wipes, it hits this one. That's why, yeah. And I think this is the smallest one. I think that's a large one. Kasi mamaya, mali na naman yung binili ko. You said it was a 2015? I hope it's smaller than one. So natanggal niya tong luma. Pinilit niya na yung bago. It's the same, eh? Yeah. Oh, that's the problem. So Yeah, it's weird. I don't know why it does. oh, see? Yeah, I don't know why it does that. I think it broke more. Yeah, it tries to bend the blade there. Like, See? you want to turn it off before it does it again, please? So hindi nila nagawa, binalik na lang yung dati. Re-refund na lang daw yung pera na binayad ko doon sa wiper na binili ko sa kanila. Kasi hindi rin na solusyonan eh. Sira pa rin. So na-refund ko na yung binayad ko doon sa wiper. Pero hindi na solusyonan. Yun talaga yung pinaka-problema nitong sasakyan na to pagdating dito sa wiper sa likod eh. Kasi parang tong salamin na to nakabend na ganun. So ang wiper diretso lang siya. So tatama talaga siya dito. Ayan o, puro gas-gas na. Dahil dito sa tama nitong wiper na to. So anong oras na? Maya-maya lalabas na si Angelo sa trabaho niya. So gawin natin dumiretso na tayo sa trabaho niya para magkape tayo doon at sunduin na natin yung anak ko. So sakto na mag-aalas 3 tayo dumating dito sa Cafe Bino kung saan nagtatrabaho si Angelo. Ano Pogi? Work mode pa rin ako. Dalaw pa yung tuwalya mo anak ah. Work mode pa rin ako. Thank you anak. May libreng coffee na naman si Chris Cusinero. Uber driver. Ayos, may libreng kape. Sarap ng kape nila rito. Mas masarap kasi libre. Kita nyo naman kahit na past 3 o'clock na. Actually, anong oras na ba? 3:18 na. 3:13. 3:13 na. Kakalabas pa lang ni Angelo. Sipag din ng anak ko eh. Ano, game? Uwi na?
Uwi! Mga pa. Ha? Mga pa. Saan tayo pupunta? Winners. Winners? Dito sa may malapit sa atin? Pwede. Ano ka? Bilang medyas. Bumili ka na ng medyas ha? Joke lang doon. Ayaw nga pala. Bibili daw siya ng medyas. Sure ka? Medyas na ako. O, sige. Nako, yung anak ko nagyayapa dito sa Winners at bibili daw siya ng medyas. Penguin ka ba? Ba't ganyan ka maglakad? Ang dami ng mga toys dito. $14. Dahil mga pang ano, pang kids. O mga pang babae, saka mga pang lalaki, mga ano. Ayos. Ang daming clearance dito. Tara na, uwi na tayo. So, bumili lang siya ng medyas. Bakit bumili ka ng medyas? Wala na akong medyas. Wala ka ng medyas. Meron siya mga medyas, pero yung maliliit. Oo. May stopover muna ako. May stopover ka? Ano na naman? Manok. Ay, naku. Ang manok. Nissan. Tingnan ko lang kung meron ka ng wings. Baka meron ka ng ano dyan pakpak ng manok. Kasi napakahilig niya sa manok. Dapat pinangalan ko sa'yo ano Pedro. Pedro, bakit? Manok ni San Pedro. Manok. Pedro. Ganda. Mahilig talaga siya dito sa Kinjo Yung mga chicken dito kasi lasang Jollibee tapos mura pa. Kinjo, baka naman. Ay, parang gusto ko yun nak. Bubble tea na $1.99. Hindi pwede. Hindi pwede? Buisit. Tuwan-tuwa sa galak makakatikim na naman siya ng chicken Favorite niyang chicken dito Favorite niyang chicken dito Kung re-regalohan niyo si Angelo ng chicken ng Kinjo, matutuwa na to Mukhang chicken. Ano yan, nak? Tatlong chopstick. Bakit tatlong chopstick? Siyempre, para di nilalog na ako lang kakain nito. Wala. Tatlong chopstick, pero siya lang lahat ng kakain yan. Titikman ko ba yan? Ha? Matitikman pa? Gusto ako. Ikaw talaga, kahit kailan ka, pagdating sa pagkain, hindi ka mautakan, buwisit! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero pa